Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. We are near to 7,200 subscribers. We are now 7,166 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so pag-usapan po natin ngayon ay yung with the, yung sa pag-arrest po kay Pastor Apollo Quiboloy. Okay, si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi pa until now ay hindi pa po nakikita, no? Bakit kaya hindi makita si Kibuloy? May alam kaya si Duterte? Yan. Naano po natin Duterte ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam naman po natin na parehas silang taga Davao, magkaibigan po 'yan. Talaga nagsusuportahan yan through thick and thin, no? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No, talagang handa siguro iaalay ang buhay ng bawat isa sa bawat isa sa kanila, no. Siyempre ano na po, no, ilang taon na ba 'to um, Pastor Kibuloy, parang 76, no? Si ano po, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ano po siya, no, 79 years old. So parang 3 taon lang yata ang agwat o tanda ng dalawang magkaibigan na ito. Okay? Now, nung ano, may 10 days po, no, ang NBI at ang PNP to issue, no, not issue but to serve, no, to serve the arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Lahat po ng mga ano niya, no? Actually ano pala, no, lahat po ng mga alipores niya, yung mga kasama niya dun sa kaso ay nahuli na po, no? Yung iba po nakapagpiyansa na. May piyansa pala naman ito, 80,000 pesos ang piyansa nito. Parang dalawa, no, 80,000 at saka 150,000 pesos. Okay? So, pwede palang magpiyansa si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Ah, ano lang naman 'yan. Okay, kaya lang ang problema diyan 'pag nagpahuli siya, nahuli siya, something like that, magpipiyansa siya, 'di ba? Okay? Pagkatapos po 'pag nagpiyansa siya, ay isa-serve po kasi 'yun, ipro-process po yung may magma-mugshot diyan, okay? I-aano 'yan na talagang may kaso siya, no? But just imagine, no, talagang kahihiyan ito dahil pastor ka, no? Ano ka ng isang kongregasyon na may 7 million, no, followers around the world. Tapos gano'n, 'di ba? So parang nakakahiya din in a way. Pero gano'n talaga ang proseso, gano'n talaga ang buhay. Now, tandaan po natin na marami pong kaso ito si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lang po yung nai-file sa Davao. Ang nagkaroon lang po ng ano, arrest warrant na inisyu ng court ay yung sa Davao, no? Doon sa Davao po, doon po na-issue kaya po tinutugis ngayon si Pastor Apollo Kibuloy, ngunit hindi po makita ng mga otoridad. Ang mga otoridad na ito, yung NBI at PNP. Yung PNP medyo may bias pa, no? Kasi nga taga Davao. Pero NBI, in a way, parang siyempre may bias din yan in a way kasi nasa Davao yan. Pero siyempre pag sinabi mong NBI, ay talaga namang ano yan, no? Talaga namang magaling na enforcer yan. NBI nga, no? National Bureau of Investigation is under the office of the DOJ or Department of Justice. Ayan si Secretary Boying Remulla. Okay? Now, ang problema dito guys ay hindi lang ito ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Meron pa po yan sa FBI. Wanted po siya dyan sa FBI. Okay? So, kunwari, ganito. No? Nahuli siya. Siyempre, ang FBI, iti-take opportunity yon is for them to arrest also. No? For them to arrest also Pastor Apollo Kibuloy, hindi na po makakalabas yan. Okay? Hindi na po makakalabas yan at baka tuloy-tuloy na ito, i-extradite na ito. Okay. Now, assuming no, hindi pa gagalaw ang FBI kasi nga siyempre in respect and in defiance also in respect and of course with approval or in respect to the Philippine government kasi nga may kaso no, something like that. So ayusin pa nila 'yon. Now, kung hindi gagalaw ang FBI, tandaan natin na may kaso pa siya sa Pasig Regional Trial Court. No, sa Pasig may kaso siya diyan Now, yung sa Pasig guys, rape
if I'm not mistaken, rape yun allegedly. Or isang kaso na non-bailable. Okay, ganon. Pagka ano nun, mag-a-arrest warrant ngayon, magbibigay yung judge ng arrest warrant sa Pasig, nandun na siya sa custody ng Davao, okay, pwedeng i-serve yun ngayon, dadalhin na ngayon si Pastor Apollo Quiboloy dyan sa Pasig City. Non-bailable yun guys ha. Ayun, no? Kulong na siya doon. No? After nun, pag nakulong na siya doon, okay, ngayon, ang FBI ay mag-ano, no? Serve ng arrest warrant dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Okay, syempre doon pa rin siya sa Pasig pero uusad na ngayon. Uusad na ngayon ang extradition case no kay Pastor Apollo Quiboloy. So parang in 1 year or less than a year, no? Pwede nang pumunta sa Amerika si Pastor Apollo Quiboloy para harapin naman niya ang mga kaso niya doon, no? Doon siya makukulong. Okay? And then pag nahatulan siya doon, wala na. Tapos ngayon, dito, tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig dito, no? Pag nahatulan siya dito, tapusin lang niya yung yung ano niya doon. Hindi ko alam kung para baka life imprisonment yun or ilang taon lang, depende sa galing ng abogado niya doon. Okay? So kung 10, 20, 20 years na nandoon siya, baka doon na siya mamatay. No, kung hindi pa siya mamatay doon, babalik siya dito. Okay, dito tatapusin yung kaso, patay, no? Dito na rin siya mamamatay. Kumbaga, no? Yun po ang ang mga scenarios na pwedeng mangyari kay Pastor Apollo Quiboloy. Tayo personally nalulungkot din tayo dahil ano po 'to, no? Well respected din naman, no? Na ano natin na napanood natin ang isang pastor sa US na nagpatotoo na yung gratefulness ni Pastor Apollo Quiboloy ay nandun, no? Dahil nga nung naging successful na si Pastor Apollo Quiboloy, talagang pumunta siya dun sa pastor na yon na nagpalaki sa kanya, na nagturo sa kanya, okay, na nagturo sa kanya at saka inano na niya, no? Talagang pumunta siya doon, binigyan niya ng pera for 6 months. I mean, yung pera na yon ay tatagal ng 6 months. Hindi natin alam magkano yon. Pinakita niya, pinakain niya, binigyan niya yung mga pinakita niya yung kayamanan niya sa US, etc. Ngayon, talaga unti-unti na nawawala yon because of these cases. No? Ang tingin natin dito ay na-involve po talaga si Pastor Apollo Quiboloy, nag-dig down deeper, no? Nag-dig down deeper sa politika. No? Alam niyo naman ang politiko, pag meron kang hindi na pagbigyan diyan, ay talagang sasama ang loob at balang araw ay yari ka. Okay? Parang gano'n, no? Katulad ng, no, di ba? Marami siyang mga naanuhan, lalo na sa Communist Party, di ba? Kanya-kanyang ano yan, no? Talagang akala naman natin talaga ay tuloy-tuloy na ang pagsasama ng mga dalawang panig, no? Kay Duterte at saka kay Marcos, pero hindi pala, no? Hindi pala ganoon. Bigla na lang nagbaliktad ang lahat no? Mula nung December of 2023, bigla na lang, oops, bakit ganoon? Nag-iba na yata ang nagkaroon na ng realignment, kumbaga. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para makabili na po tayo ng bagong camera at saka bagong microphone at talagang itatayo na po natin ang ating studio, okay, para naman po mapaglingkuran natin kayo ng maayos. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po makita na si Pastor Quiboloy at sana naman ay walang alam si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa kung nasaan po si Pastor Apollo Quiboloy, dahil kung ganon pwede po siyang makasuhan na bilang accomplice ni Pastor Apollo Quiboloy. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po.